Marathaw na punta! Maligayang pagbabalik sa Hain, an appreciation of Philippine culinary gems. Handa na ba kayong malaman kung ano nakakatakam na pagkain ang ihahain ng ating mga chefs ngayong araw? Stay tuned dahil ang pagkain ito ay tinuturing ng Pride ng Surigao del Sur na kung saan ginagaya ito ng mga food vlogger mula sa iba't ibang lugar dahil sa aking sarap nito at kakaibang itsura. Gutom na ba kayo? Tara! Samahan niyo kaming magkain! Ito na nga, handa na kami patikim ang pinagmamalaking kakaninang Surigao del Sur. Walang iba kundi ang Sayong-Song! So chef, ano pa ang hinihintay natin? Tara na at ihain ang traditional food, steamed rice cakes ng Region Caraga. Narito nga pala ang inyong mga kakailanganin upang makapagluto ng sayong-song. 1 cup of coconut milk, 1 cup of brown sugar, 1 cup of parirutong, half cup of roasted peanuts, 1 cup of ordinary rice, and cone-shaped banana leaves. Simulan na natin ang pagluluto. Bago ang lahat, ibabad ang parirutong at ang ordinary rice sa tap water for 20 minutes. Habang nag-iintay at nagbababad, simulan na natin gawin ang cone-shaped banana leaves na siyang magsha-shape sa ating sayong-song. Gupitin ang banana leaves ng pa-square at bilogin ito katulad ng ginawa sa video. Ngayong nagawa na natin ang paghuhulmahan ng ating sayong-song, kasunod naman nating i-roast ang ating mga peanuts. Ilagay lamang ito ng diretsyo sa mainit na kawali. Huwag natin itong lagyan ng oil o kahit anumang asin. Ngayon, dumako naman tayo sa paghahalo ng mixture ng ating sayong-song. Sa isang malaking bowl, ilagay ang 800 ml ng coconut milk. Kasunod naman nito ay ibuhos ang 2 cup ng brown sugar. Haluin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang brown sugar at mawala ang buo-buo nito. Yun naman ay ihanda ninyo ang inyong mga food processor. Unti-unting ibuhos dito ang inyong ordinary rice, parirutong at roasted peanuts. Habang ginigiling ito sa food processor, unti-unting idagdag ang mixture ng coconut milk at brown sugar hanggang sa makamit ang smooth texture. Ngayong tapos na ang ating sayong-song mixture, ilagay ito sa isang measuring cup at unti-unting isalin sa hinulma nating cone-shaped banana leaves na nakalagay sa steamer. Pagkatapos malagyan ang lahat ng hulma, ay pwede na itong i-steam for 40 minutes o kaya naman hanggang sa maging buo na ang ating mixture na katulad ng consistency ng suman. At heto na! Ready nang iserve at kainin ang ipinagmamalaking kakanin ng Surigao del Sur, ang sayong-song. May papatikim akong dish sa inyo galing sa Surigao del Sur, which is ang tawag sa kanya sayong-song. Made siya sa regular rice and parirutong.
regular rice as in hindi dito yung mga landscape. We have, we made different gluten rice. Hindi nabuksan ba? Ano talaga shape niya? Yes. Ngayon, titikman po natin ito. Lampurado na pare rin. Yung kulay na ganito because of may kokwa. Yung curry rutong, yung nagbibigay ng kulay dun. Gusto ko yung para siyang may lasa siyang parang chocolatey vibe na parang cocoa powder. Tapos, yung texture niya, hindi siya yung ordinary na kakanin na parang damang-dama mo yung pagkabuo ng pagkakanin since made of rice din siya. Parang siya medyo chewy na parang may... If you'll notice, meron din kami nilagay na manok. Oo, yun nga. Parang yung pagka-chewy niya yung sa rice tapos yung texture niya binibigay naman ng rice. That's yung common. May sugar din siya, no? Yung sweetness niya, sakto lang. Para sa paano ko? Para sa akin, masarap siya. Hindi siya matamis, hindi din siya matabang. Tapos, at first, nung kinain ko, akala ko yung buo-buo, parang rice, na hindi masyadong na... pero yun pala nuts nung natikman ko na. So, ayun, masarap. Sa akin naman ay i-rate ko siya ng 5/5. Kasi, parang lasang-lasa naman yung pare rotong. Kasi, yung pagka-chocolate din, para siyang lasang champurado. Nakakabusog siya. Try natin with dip. Ano to? Condensed. Talaga nilagyan siya ng condensed milk. Optional. For different taste. Yung sa akin, nung nagkaano siya, nilagyan siya ng condensed milk, mas na-enhance yung sweetness. So, either way nga, masarap naman siya. Pero mas prepare ko without the condensed milk since bibigay na lang yung right blend of sweetness. Tapos ito, ano din siya, combination nito. Complementary. Kakatiin ko lang kanina ng tablay drink din. Sarap din. Wala siyang pinagkaiba din sa lasa no, since parehas na sila. Acknowledge natin yung personalized na cup. So, nakakadagdag siya ng attraction. Tapos yung lasa niya, perfect nga na i-blend dito sa, sa yongso. Yung sarap. I-rate ko siya ng 5/5 sa akin since milig ako sa mga Filipino dishes na ito. Good job. Sa akin ay 5/5 pa rin kasi asa mahilig na sa dessert na sa chocolate. Ako din 5/5 kasi hindi ako mahilig sa sweet pero nakuha niya yun since hindi siya ganong katamis, hindi din siya ganon katamis. Yan. Dahil dyan, cheers! Pwede bang ano ko na? Ano to? Alisin niyo yung balak para sa... Hindi, ano to? Bawa sa... Itong medyo dark ay sa... Yan medyo light. Mix siya ng pare-rutong rice at saka ng glutinous rice. Itong darker colors, pare-rutong regular rice. And then may peanuts din, kaya may matitikman kayo na medyo... Sarap. Ito, mamaya magkakumit ka. Pwede lagyan mo ng para. Tapos yun, pang ano? Ay, may ganun pa.
Tikman mo nga muna ng pure. Pure. Ito. Tablay niya. Sulit. Ganun naman. Ano? Masarap siya. Ito yung ano, no? Yung parang puro. Yung puro. Masarap siya and okay na sa akin yung tamis. Tapos perfect siya nung medyo pait na version nitong tableya. Kasi nagbabalance yung tamis nito tsaka yung pait nito. And then, gusto ko din yung texture niya in a way na nalalasahan ko talaga yung mani. Kasi parang siya yung nagtatanggal ng umay yung tamis. Kaya, good siya sa akin. Yung rate to 1 to ano ba? 1 to 5. So, yung rate ko dito, 1 to 5.5. Yung sa akin naman ay ano, mas same lang na masarap din yung texture niya sa bibig, yung feeling na pagkakain. Sa unang tikim, ano, lasa siyang parang maha. Para siyang maha na malambot, na mas malambot sa maha. Tapos ay masarap, mas feeling ko ano, para sa akin mas masarap siya kaysa, mas masarap siya ng, mas masarap siya pag ano, pag yung puro lang, yung walang ano, yung walang halong gatas. Yan, tapos nagko-complement din yung tableya dun sa, ano tawag dito? Sa sayongso. Yun lang. Kung i-rate ko to over 5, 5. Thank you. What's good in the apple? Ito ko gawa ko sa tableya. At ito po ay sayongso. Sa hagap. Pag gusto niyo po ng content at saka sisay. Gusto ko. Ano yung rice? Parang yung ano po, tapos po ay ordinary rice. Tapos ay may peanut po. Yun po yung buong po. Giniling. Opo. Pangwag niyo po masyado. Baka po. Ito po. Gusto rin. Ay, ito na. Pero hindi siya talaga sobrang pero yung totoo po niya sa yung ay wala po siyang cheese at saka condensed. Para po ba nag-provide lang po kami para ma-elevate Sa yungso. Kahit dun sa ano, dito sa kanyang form na plain. Magandang combination. Thank you po. Anong pong inyong say or sarap. Thank you po. Tikman ko muna ay plain. Ano? Okay na po na plain. Ito yung sayong na plain. Yan. Masarap. Pwede nyo naman ipag-benta. Tapos, titikman ko naman ay may ano bang dapat na una? ikaw po pwede po na. Ito po i-condense po mo. Yung naalala sa akin yung ano. pero mas okay ba na mas matigas siya o dapat na Ganyan lang po mo. Masarap din. Iba din yung ano, magkakaiba yung dating ng tatlo. So pag magmamarket kayo,
pwedeng plain with cheese, o saka yung isang ano, may gata. Ito naman. Ang dami. Tama-tama. Thank you sa inyo. Very good. Thank you po. Very good mga anak. Pwede pong gawin niyo po muna, titikman niyo po muna ng ganyan po muna. Tapos ay, para po ba ma-differentiate niyo po muna. Ayun. Makita lang tayo. Pwede kayo po. Pwede mo pa na. Opo. Ayun na po. Kailangan naman po. Ayun na siya. Shot. Asan siya murado na walang ano? Na walang bigas. Ito po. Di niyo po titikman. Wala po siyang peanut. Sarap. Pwede. Ito. Ito mo na. Ito po. Lagyan mo na cheese. Tapos pag ano po, di ba po para siyang malambot, gano'n. Ganyan po talaga yung texture. Sarap niya. Sarap niya. Pwede niyo po siyang ano, bukahin. Ito po. Ano po muna? Contents or pwede pong lasa yung mali? Sa itong gawin po ka. Hindi, ako magbubuka ng ano, may mani. Ito po, contents. Hindi ako sanay mo. Mamaya bukahin mo. Hindi ko nga magbubuka. Ano sa'yo? Kaya paangas mo ano, yung something siya. Anong something? Mamaya. Ito po i-edit namin na. Ito po ilalabas ko sa Palagyan niya ako ng Ay, ang galing. May gatas nilalagay. Sabay ko. Ito po, lagyan niyo po ng cheese para ma-differentiate po. Sarap. Kung i-rate niyo po ay ano? 10. Ano? 10. Gutom lang kayo eh. Sarap na. Ayan, thank you po. Thank you po. Sigdulo kayo. Ikit ka lang lang may magawa. Para sa kung ng ano. Ano nga yun? Paborito ko yun. May texture na parang po yung ano. Ano po, try niyo po kang may ganda. Sarap naman. Favorite ko kasi ito po yung cheese ay wala po kami. Pagkaubos nyo ba? Ano na po ba yan? May 50 pesos kasi. Wala, may bayad po. Nagsasalag talaga. Hindi talaga ako umay kasi may ano. Pwede niyo po siyang pagsabat. Busog na naman ako. Ano siya? Sa cheese. Ay, ilan ako feedback kung mainit. Doon sa pag-add ng cheese for side innovation, mas naging creamy siya. Because of the cheese. Pero, hindi siya nag-overpower. So, parang balance ba siya? Tapos, ay, kung i-rate niya. Ano po ba? Then, as ano po? Super lang sa akin.
Pero masarap siya kasi. Masarap, diba? Masarap. Masarap na kasi mapapin. Nagustuhan niyo ba ang kinain namin pagkain sa episode na ito? Napansin niyo ba siya sa talagang nagustuhan ng ating mga evaluators ang inhandog natin para sa kanila? Oo naman. Kapag marami dito sa iyo, at ito man lang na-realize mo, ito ay isa sa mga pinagmamalaki dito, ang marami dito. Ano pa nga ba? Kahit nga ako na isa sa nag-prepare ng video, talagang masarap ang hindi sa pagiging bias, pero talagang panibag ka sa paningin at panlasa. Kahit na may mga approval ingredients or procedures sa usual na kakanin na makikita mo sa ibang lugar sa Pilipinas. Agree ako dyan, chefs. Kaya sa mga minamahal namin mga nanood, kung mahilig kayo sa cultural food contents, Samahan mo kaming maghain sa susunod na episodes. Don't forget to like and subscribe. bye!